Master Jet, tanong ko lang po, bago lang kasi ako sa DepEd. Obliga ba talaga mag-loan sa GSIS? Pwede ba hindi na lang mag-loan? Ano po mangyayari pag hindi po ako nag-loan doon? Kasi dami ko nabasa negative sa agency nila. Maraming salamat po. Paki-hide na lang po ako. Thanks. Ay ako rin po, no, marami din po ako nababasa na mga negative. Kaya dito po sa page na ito ay gusto ko po talagang i-share kung ano po yung mga pwede natin makikita doon sa GSIS at ano po yung mga pwede nating gawing aksyon para tayo po ay ma-correct po natin, no, yung sistema at saka po magkaroon tayo ng sapat na kaalaman as to kung paano natin namomonitor yung account natin at naiintindihan. Pero dito po sa tanong ninyo ay wala pong problema kung kayo ay hindi mag-a-apply ng loan sa GSIS. Wala pong problema yon, no? Maganda nga kapag ganyan kasi at least ay hindi ka nakaka-avail ng loan. So yung claims mo kapag ikaw ay nag-retire buo, no, walang problema, walang deduction kasi wala kang loans. Ang nangyayari po, may marami kasi mga komento tayo mga naririnig. No, na before, kapag hindi ka raw nag-a-apply ng loan, ay may mga empleyado raw ng GSIS na siya mag-a-apply ng loan sa pangalan mo. Ay hindi ko po talaga yung masasabi kung totoo or hindi. No, kasi marami po nagsasabi na gano'n. Meron na naman po mga nagsasabi na baka nakalimutan lang at nag-apply. No, kasi requirement talaga yung 'di ba, yung UMID natin. So, ang pwede po nating maging counter sa mga ganun po na issue for now, sa ngayon, either mag-a-apply ka ng loan or hindi, just make sure na mag-download ka ng GSIS Touch. No, tapos, madali lang naman na mag-create ng account mo doon. Kailangan mo lang yung BP number mo, tapos yung birthday, tapos mag-send sila ng OTP, tapos yun lang, ma-open mo na yung account mo doon sa GSIS. Kahit hindi ka mag-a-apply ng loan, kapag may GSIS Touch ka, namomonitor mo yung remittances sa premiums at namomonitor mo kung totoo yung sinasabi nila na may mag-a-apply ng loan in your behalf. Kasi may papasok sa account mo na nag-avail ka ng loan. Kung hindi ka naman talaga nag-avail ng loan, pwede mo agad may reklamo doon sa GSIS. Yung mga cases kasi before na nangyayari, nalalaman lamang yung loan na yon kapag papa-retire na. No, madalas kasi lumalapit tayo doon sa opisina ng GSIS kapag papa-retire na, papa-compute. Doon lamang nakikita o may utang ka pala several years ago. So pwede po yung theory na baka nag-apply, nakalimutan ni member. Kasi yun ay one of the possible reasons. Then, yung sinasabi din po nila na hindi naman po natin confirm na mayroong umuutang on your behalf, no, under your name. Pero sa ngayon, napaka-imposible na po na mangyayari yon. Just monitor your GSIS Touch, no, yung account mo doon. Kasi, yun, pag hindi ka nag-a-apply ng loan, tapos biglang may pumapasok na loan, notify mo kaagad sa GSIS at yung agency mo. Kasi hindi naman hawak lang ni GSIS yung pag-provide sa iyo ng loan. Hawak din yan ng agency authorized officer ninyo. No? So si AAO ninyo ay dadaan sa kamay niya yung mga loan bago makakarating kay GSIS. So hindi pwede na sa GSIS lang yung gumagawa ng utang para sa iyo na hindi alam ng AAO mo. So may mga parties involved talaga sa ngayon, kaya imposible na mangyayari yung nagkakaroon ka ng utang na hindi mo naman ina-applyan. So, ito po yung maging payo natin sa mga baguhan. Pwede po na hindi umutang. Just make sure na mayroon talaga kayong GSIS Touch. Monitor your account from time to time. Minsan kasi nakaka-excite din po tingnan, no, na pumapasok na yung premiums mo for the current month. Tapos nakikita mo na tumataas na yung mga pwede mong ma-avail, no, yung pwede mong cash payment if ever magre-resign ka sa araw na ito. Tumataas po yun. Nakaka-excite lamang po na tingnan. So kahit wala kang loan, maganda pa rin na meron kang GSIS Touch para
ay mamomonitor mo yung account mo. Ganoon yung uri ng transparency na binibigay ng GSIS para sa kanyang mga members.